Hello mga boss, kumusta? So ngayong araw, dumating na yung mga bagong equipment natin. So i-unbox natin yung isa ngayon tapos bubuuin natin tapos tetestingin na rin. Itong unang box natin is Sun Blaster siya. Ito yung may dual gun na may sinasabi nilang booster. Ayan, marami tayong stocks kasi binibenta ko rin to guys. Pero yung isa ay para sa atin. Para sa dito sa shop para may pang ano ni rin, pang testing yung mga gustong bumili. Para ano muna, testing muna bago bumili, ano. Open na muna natin yung top. Ito na yung cabinet natin guys. Naka-disassemble siya. As of na wala naman ako nakikitang damage. Tanggalin na natin yung ibang accessories. Medyo bumagsak lang to. Mabigat. Screen protector. So ayan o, medyo mabigat din eh. 100 plus kilos siya. So ngayon, tanggalin lang natin yung mga laman sa loob. Bago natin iangat itong pinaka casing niya. Alright, ito yung dust collector. Ayan, mamaya na natin yan i-unbox, no? Kailangan natin gawin ay iangat itong body niya. Medyo mabigat to kaya gagamitan natin ng chain block. Angat na natin. Okay. Ayan, tanggalin na natin tong nasa ilalim. Para dahil dito ko ipapatong ulit yung itaas na part. Tapos itong dalawa pang part na to. At ito. So ibabalik natin dito yung itaas na part kasi mamaya pa natin yan gagamitin. At bubuuin ko muna yung base. Buksan na muna natin yung mga accessories niya. Yung iba pang mga parts. So, ito yung sa may paa. Yan. Pinakapaa. Gun number 1. Tapos meron na rin yung water trap, separator, power cord, mga hose. Ito yung sa may ilalim. Dalawa to, yung isa nakafix na dun sa bottom part. Ito yung gun number 2 na hand triggered. Meron tayo ditong electric na foot pedal. So, foot triggered naman yung isang gun kanina. Ito yung gun. So, ito yung pinaka booster natin. So, meron tayong mga extra nozzle para dun sa hand triggered gun. Extra nozzle nung foot pedal gun. Handle. Okay, handle ng door. So, ito yung iba pang hose natin. Suction hose. Bang clamp, bolt. Napakaraming bolt ulit. Ayan, gasket. Yung plug at Teflon. Tapos yung lower body natin. Kailangan natin yan. Okay, ito yung mga paa. So, hindi kasama sa package itong mga caster wheels.
So ito binili ko na lang to, pero kapag umorder kayo sa akin ng Sunblaster, free na tong mga caster wheels na. Very helpful kapag ililipat mo yung cabinet kasi napakabigat ng cabinet na to at makapal din kasi yung bakal niya. So ngayon, ilalagay muna natin yung apat na paa. Okay, so ngayon yung mga support naman ng mga paa natin. So, ngayon yung mga apakan naman. Okay guys, ngayon yung mga caster wheels naman. So, yung sa harapan na dalawa, may lock. Yung likod kahit wala na. So, pitan ko lang yung mga caster wheel tapos ibaliktad na natin. Pag matayo na. Alright. Higpitan na lang natin yung mga bolt. Napaka-solid na yan. Kaya akong buhatin nito eh. Diba? Ano? So, ngayon, yung lower part na ng cabinet. Yun. So, meron naman yung service, ay meron naman yung manual. Kaya, hindi ka mahihirapan dyan. Kung sakaling bibili ka, no? Lock lang natin yung mga casters natin. Para hindi gumalaw. Yung lock ng drain, dapat yun yung sa harapan. So, yung caster wheels na may lock, yun yung pinakaharap natin. Ito yung sinasabi kong lock ng drain. Ayan. So, ito, nakaharap yan sa unahan. At patong lang natin yan dyan. Ayan. Sentro naman lahat yung butas. So ngayon, pakita ko lang guys. Yung mga unang dumating kasi sa akin, yung mga una kong nabenta. Yung scoop nila, ito. Itong tube na to, ito yung humihigop sa sun. Hindi sila nakabolt dito. Bale, yung una kong natanggap dati, ganito lang siya. Tapos ipapatong mo lang sa loob. So ngayon, yung isang scoop natin ay, ayan, naka-tornilyo na siya. In-update na nila. Siguro mayroong konting improvements, kaya nila ginawa yan. So, itong fix na to, ito yung sa may booster gun. Okay, bago natin mailagay yung upper part, so lalagyan muna natin ng gasket. Itong surface ng lower part natin. Pwede nating iangat yung upper body tapos ipapatong ko siya dito. Tapos, pwede na nating slide yung lower body. Diyan. Pwede na rin natin yung ibaba. Position lang natin ng maayos. Ilalagay lang ulit natin yung mga bolts and nuts natin sa loob. Ayan, 14 pieces. Okay guys, nahigpitan ko na siya.
lalagay ko na yung isang hose dun sa ating fix na suction sa loob. Okay. Lagay na natin itong nasa gitna, no? So, ito yan. Pasok ko lang yung hose. Alright. Yes. Tapos yung isa pa. Okay. Tapos yung isa pang suction natin. Dito ko na siya ipupwesto. Para dyan siya nakalagay kasama nung isang gun. Okay, ngayon iset up lang natin yung dalawa nating gun. So, tapos papalitan ko na ng nozzle. Dito sa hand trigger, gagamitan ko ng iba-iba kasi yung size niyan eh. Gagamitan ko siya ng mga 7mm. Merong 6, merong 5. Tapos yung nakalagay 4.5. Etong isa, etong medyo malakas to sa hangin. Papalitan ko rin yung nozzle. Wala nakalagay na number, no? 10mm siguro to. Try natin. So, set up lang natin yung mga hoses nila. Itong blue na mataba. Dito yan. Sa isang malaking gun. Tapos yung payat dito sa hand triggered na gun. So, ang kaibahan nito, itong dalawang gun. Itong hand triggered, mas tipid to sa hangin. Ito kasi dahil malaki siya, mas malakas to sa hangin. Kasi yung air jet niya, malaking butas. Hindi yung nozzle ang basihan kung malakas sa hangin, hindi yung butas ng nozzle. Ang basihan, yun yung air jet sa loob, yung butas ng air jet. Unlike dito, malaki yung butas ng air jet nito kaya malakas to sa hangin. Yung mga suction hose natin dun sa cabinet, dito natin ilalagay yan. Yung mga clamp na din. Balik tayo doon. Tapos yung foot trigger na gun, pwede siyang isabit dito. Pwede mo rin siyang gawing handheld. Kasi foot trigger naman siya. Pero dinesign talaga siya para naka-fix lang dito. Tapos, kapag nagsa-sunblast ka, yung pyesa yung ginagalaw mo. So, ayan. Gagalaw mo naman yan dito. Ayan. Ganyan. Tapos, guys, yung mga air hose, isasaksak lang natin dito sa taas. Quick release na fittings. Susuksok mo lang yung mga hose. Okay, sa mga next part, yung handle muna. Alright. So, next naman natin, itong dust collector. So, meron na yung mga bolt. Tapos, yung grommet. Ito, spare. Hindi natin to gagamitin. Ayan guys. So, ito yung drain. Meron yung drain. Tapos, ito yung pampitik ng filter. Ayan, para mahulog yung mga alikabok sa filter. Buksan natin. Pakita ko sa inyo yung loob.
Ito yung filter. Ito yung loob. Tapos ito yung sinasabi kong pampitik ng filter. Ayan, kita nyo ba? Ayan. Tapos, pinaka-drain. So, ilagay na natin yung grommet natin dito. Right. Tapos, yung dust collector. Pasok lang natin yan dyan. Right. Lagay na natin yung mga bolt. Included na rin naman yung mga bolt. Saksak lang natin siya dito. Alright. So, ngayon, ilalagay na natin itong water trap natin. So, bago ko siya ilagay, papalitan ko yung fittings. So, ang ilalagay ko, ito. Okay, dito yan sa inlet. Isang ikot pa. Tingnan lang. Yan. Alright. Okay, tapos yung iba pang port natin, yung put pedal. Saksak natin yan dyan. Lagay ko muna sa taas, no? Tapos yung power cord. 220. Tapos meron na rin yung fuse kapag papalitan mo. Tapos guys, meron yung plug dito sa intake kapag hindi mo siya ginagamit. Yun. Pero kapag gagamitin mo na yung dust collector, dapat open tong intake. Kasi dyan dadaan yung hangin. Okay guys, so na-set up ko na yung compressor natin. Ayan, nakadugtong na yan. Dito sa sun blaster natin. Ayan. Kapag lalagyan mo siya ng hangin, make sure na nasa pinaka-minimum yung air pressure regulator mo. Tapos ito yung mga switch. Ito yung light switch natin sa loob. Tapos itong DC-15 switch, ito yung dust collector switch. So, kapag pinindot mo yan, aandar na yung dust collector natin. Tapos yung power switch. So, try natin yung i-on. So, wala pa dito. Paandarin natin yung ilaw. Yun, mandar na. Yan, guys. Tapos yung mga indicator. So, meron na tayong air pressure, gauge, at regulator. So, lagyan natin siya ng pressure. Hanggang 70 PSI. Tanggalin lang na muna natin ito. Balot ng screen natin. Ito yung put pedal natin para mapaandar natin yung malaking gun. Ito naman yung handheld. Meron na rin yung pressure. So, kapag naka-open yung door, hindi mo mapapaandar itong malaking gun. Ayan, hindi yan na-andar kahit apakan mo yung put pedal kasi meron yung safety switch dito. Meron siyang safety sensor para madali lang yung dayain. Magdikit ka lang ng bakal. Diba? So, sensor siya. Ito yung nabili kong sand sa Shopee. Buksan natin. 25 kilos. Okay guys, so emery sand pala to. Matagal ko na kasi itong binili. Nakalimutan ko na. Ang grade 82 120. So ayan guys, nilagay ko na lahat. Mukhang hindi rin naman siya maalikabok ano. Ito, dito muna sa hand triggered gun. Tignan natin. Medyo di pa ako sanay ano.
Medyo mababa yung PSI natin. Try natin itong malaki. Grabe, lakas. Grabe, ang lakas ng booster gun natin. Napakalakas. Okay guys, so ito yung result ng sunblast natin. Medyo, ito makapal kasi yung paint nito. Ilang patong na. Ayun, may green, yellow, black, may gray. Ayan, basta makapal ito. Ayan, dito stock paint. Pero yung hand trigger gun, medyo hirap siya, no? Kasi makapal nga yung paint. Pero nung ginamit ko yung booster, ayan, sobrang bilis ng resulta. Bakbak agad, di ba? Nabaklas agad yung paint. So guys, yung PSI ko, dapat yung compressor mo kaya niyang i-maintain yung 60 pataas na PSI. Kasi kapag nag-below 60 na, hindi na efficient yung blasting niya, no? Hirap na siyang humigop. So try ko ulit tong hand triggered gun ng tamang PSI. Ayan. Kaya niya pa rin naman mag-strip kaso mabagal. Iba talaga tong ano, may booster. Okay mga boss, so nilinis ko pa yung kalahati. Ito yung resulta. Ready for paint na agad to. Ayan, malinis na malinis, pati kalawang natanggal. Napakalakas ng booster gun natin, ano. Tapos medyo mapino pa yung sand na ginamit ko. Nasa 120 grit. Meron pang mas mababang grit doon. Tapos pala guys, yung size ng cabinet, malaki-laki din siya. 350 liters. Tapos, ito. Kasya ang swing arm. Bahang luwag pa. Rims, 21 inch. Kasya. Ang luwag din. Patayo, kasya din. So, makina ng motor, kasya din. So, ayan mga boss, kung interesado kayo dito sa Sunblaster na to, i-message nyo lang ako sa aking Facebook page, Motofeel. Kung gusto nyo tignan dito sa bahay, pwede rin testingin ninyo kung magustuhan nyo. Tapos, ang price nito guys, ito lahat, yung in-unbox natin lahat, siyempre hindi kasama yung sand. Yung sand, makakabili ka naman nun sa Shopee. So, ang price nito guys is 50,000 pesos. Ayan, malaki-laki na rin ito. Swak na swak sa mga may shop, paint shop, para hindi ka na mahirapan magbakbak ng mga old paint na mga parts na pipinturahan mo. So, kung interesado kayo, message nyo lang ako. Sa susunod na video, unbox naman natin yung bench lathe natin or yung torno natin. So, hanggang dito na lang tong video na to. Ride safe sa inyong lahat.